Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang isang interesting na balita tungkol kay Ginoong Vitalik Buterin. Siya po ang co-founder ng Ethereum. Kamakailan ay nagbenta po kasi siya ng iba't ibang mga meme coins na natanggap niya ng libre. At ayon po sa on-chain analysis ng Look On-Chain, ang mga transaction ni Ginoong Buterin ay nagdala sa kanya ng 908.77 na Ethereum. At yan po ay katumbas ng humigit kumulang $2.24 million sa kasalukuyang presyo ni Ethereum. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. At ayan ang pinakamalaking benta po ni Ginoong Buterin mula sa ito po ay mula sa kanyang 10 billion na modding tokens. Ayan, ang isang bentang ito ay nagdala sa kanya ng 395.96 Ethereum or ETH. At ang laki po niyan, katumbas po niyan ng $976,000. Yan, ang tindi. Tapos libre lang po yan. Bukod dito ay nagbenta rin siya ng 200,000 na MSTR. Yan. At katumbas naman po niyan ay 93.23 ETH o $231,000. At meron din siyang 500 million na e-bull. Yan naman po ay nasa 73.79 ETH o $182,000. At sunod dyan ay yung kanyang 15 million na popcut na nagbigay sa kanya ng 27.11 ETH na nagkakalaga naman po ng $67,000. Ayan. Ganyan po talaga. Sarap kumita kapag ganyan. Libre. Tapos ganyan sana yung lalaki ng kanyang kinikita rito. At meron pa siyang ibang mga binenta na ibang mga nakuha niya na mga libreng libreng binigay sa kanya na mga meme coins. At ayan, meron siyang 20 billion na Milo or Milo, 11.06 trillion na FWAG, 500k na Tikati, 23.23 trillion na FWAG, 202 million na Vitalik, 14 billion na ETH tokens, 1.05 million na ETH 6900 at saka 50.53 billion na Sato tokens. Lahat po yan ay nagkakalaga ng umaabot po ng mga $14,000 hanggang $90,000. Yan, laki talaga. Walang effort tapos kumikita siya. Binibigay lang to sa kanya. At yan, sa kabila po ng pagbebenta ng mga meme coins na ito ay ipinahayag ni Ginoong Buterin ang kanyang pagpapahalaga sa mga meme coins na nagdo-donate ng bahagi ng kanilang supply direkta sa charity. Sa kanilang kamakailang tweet ay sinabi ni Ginoong Buterin I appreciate all the meme coins that donate portions of their supply directly to charity. Anything that gets sent to me gets donated to charity too. Ayan po pala. At least maganda po yung kanyang layunin dito na dinodonate po pala niya sa charity. Kaya dagdag pa rito ay ibununyag ni Ginoong Buterin ng isang donasyon na 10 billion modding tokens ay idedirekta patungo po sa anti-airborne disease technology. Gayunpaman ay binigyang diin niya ang kanyang kagustuhan na ang mga project ay magpadala ng mga donasyon direkta sa mga charity. Iminungkahi ni Ginoong Buterin na ang mga community ay maaaring lumikha ng Decentralized Autonomous Organization or DAOs upang makilahok sa proseso ng paggawa ng desisyon para sa charitable giving. Matagal nang tagapagtaguyod si Ginoong Buterin ng paggamit ng cryptocurrency para sa social good. Sa isang tweet ay muling binigyang diin ni Ginoong Buterin ang kanyang pananaw sa mga meme coins na nagsasabing, "I've said before that I think the best thing for meme coins is if they can be maximally positive sum of the world. So it's great to see moments when that actually
happens. Ayan. At ngayon ay masasabi ko naman po rito ay ang pagbebenta po ni Ginoong Vitalik Buterin ng mga meme coins ay nagpapakita po ng isang interesting na aspeto ng cryptocurrency world. Una ay pinapakita nito na kahit ang mga digital assets na nagsimula bilang biro or meme ay maaring magkaroon ng tunay na halaga at epekto sa market. Ang mga benta ni Ginoong Buterin ay nagdala ng malaking halaga ng Ethereum na nagpapakita po ng potensyal na kita mula sa mga ganitong uri ng tokens. Pangalawa, ang kanyang patuloy na suporta sa charitable giving gamit ang cryptocurrency ay isang positibong hakbang patungo sa paggamit ng teknolohiya para sa kabutihan ng lipunan. Ang kanyang mga aksyon ay nagpapakita po na ang mga meme coins ay hindi lamang para sa kasiyahan, kundi maaari ring gawing instrumento para sa pagtulong sa mga nangangailangan. At sa kabuuan, ang mga hakbang ni Ginoong Buterin ay nagpapakita ng isang balansing pananaw sa pagitan ng kita at social responsibility. Ang kanyang mga benta ay maaaring magdulot ng pansamantalang paggalaw sa market, ngunit ang kanyang pangako sa charitable giving ay nagbibigay po ng inspirasyon sa iba pang mga project at individual sa cryptocurrency space na gamitin ang kanilang mga resources para sa kabutihan ng lahat. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.